Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, request video. Hinahabol natin yung mga bagong request para ngayong May is kahit pa paano maging updated tayo, no? By June naman wala pa tayong masyadong plano. Ako personally sa channel natin, alam nyo naman yan, lagi ako nagpaplano kung ano yung mga next na gagawin. Pero so far ngayong June, this coming June, wala pa akong naisip na plano sa channel natin. So alam ko may utang pa ako sa inyo na isa buhay, no? 2013 na isa buhay, yun na lang yung last. Pero wala pa ako sa wisyo mag-review ng tournament eh. So sasabihin ko naman sa inyo yan kapag trip ko na mag-review ng tournament. Pero sa ngayon, siguro focus muna tayo sa mga magiging pahabol na request video, yung mga battle na hindi ko pa napapanood. Siguro ganun muna yung magiging focus natin. So ayun, yun lang. So ngayon, ito Ahon 7 review. At ito yung battle ng dalawang Armalite, yung bibig. Abra versus Damsa. Shoutout Joff Ignacio, thank you. Binigyan mo ako ng chance na ma-review tong battle na to. Matagal ko na tong napanood. So yung pagka-upload nito, dun ko pa lang to napanood. Hindi ko na to naulit. So parang 8 years ago, pero ito yung pangalawang beses kong mapapanood to ng buo. At the same time, mare-review. Hindi ko rin matandaan kung may nag-review na neto or na-review na ba to ni nila Loons. I don't know eh. Pero ayun, tignan natin. Abra vs Damsa. Pares ng estilo. Ratratan to for sure. Tignan natin kung sino yung mas effective. Okay? Shoutout Joff Ignacio. Ulitin ko lang. Sa mga viewers natin, subscribers natin, pwede nyong i-check yung Shopee natin, yung clothing ko. Supportahan nyo rin ako kung kung paano nyo ako sinusuportahan sa YouTube ko. Sana supportahan nyo rin yung own clothing ko. So yun, nasa description, pwede kayo mag-check out doon guys. Tulungan nyo ako, magpalago tayo. Okay, so yun, Abra vs Damsa. Joff Ignacio, shoutout sa'yo. Game. Round 7, day 2. Second to the last battle. Unang banat, Damsa, pakinggan natin. Yeah. Ang di pumalakpak, fuck you! Kamusta? Raymond Dabracos sa aka Abra El Chupacabra, halimo na bakla, talaga mapapasubo ka ngayon. Bago matapos ang taon, maganda kang mabaon at malalaman mo ngayon na magagawa mo lang akong mapantayan kung ang labanan natin may talon. Kaya humanda ka na bata. Simulan naman na langin na sana di ka maduro. Patunayan mo ngayon na dapat kita kilalanin na kabila bebebila meron di lang mapaduro ka naman lakas ng karakas ng ilabas. Di mo naman magagawa lumagpas, tinagpas, kumatlas, binaklas. Sino mga marapag ako bumagtas? Wait, kababata ka. So paano ka na sasabay sa tunay na veterano? Sa tuwing ginagamit ang galing, puro ka na pahaging, tutulan na puro paano. Paano kasi bobo? Ngayon mo pagyabang tulin mo para malaman mo kung gaano pa kabagaling sa'yo. Style mo, bulok na, ugok na, tulok pa, lagot ka. Karir mo, palabog na, lagabog ka, palabog pa, tapos ka. Tangin na malabo, na manalo, ay papano, mga plano, palpak. Kala ko, malakas to, angas mo, Iba talaga yung Damsa. Shoutout kay Damsa. Ilang beses ko na na-review si Damsa sa mga sa battles, lalo na yung 2x2 nila ni Flick G. Putang ina, grabe yung Damsa doon.
Silang dalawa ni Flick, grabe. 'Di ba? Pero yun, regardless, Damsa man yan, mag-isa man yan, or mag-isa man si Damsa or may kakampi, Damsa is Damsa. Naparod nyo ba yung yung freestyle niya sa Speech of Bars, yung naubos na yung beat? Puta siya, hindi pa rin. Yung Damsa sa Dam Mazda, yun, tangina, yun yung laro niya doon, yung freestyle niya. Pero iba si Damsa mag-flow. 'Di ba? Lahat, alam naman natin, lahat ng halos lahat ng battle MC sa Flip Top is nagfo-flow, nagdo-double time. Smaglas, sino pa? Numerous, marami. 'Di ba? Pero iba yung Damsa, pre, 'di ba? Iba-iba sila ng iba-iba sila kung paano nila dinideliver yung mga lines na yon through speed rap. Iba-iba. Pero para sa akin yung Damsa yung bigla na lang magkakaroon ng beat. 'Di ba? Kita niyo, tulad nito. Bigla na lang nagkaroon ng beat, 'di ba? Ganun kalupit si Damsa. Karir mo, palabog na, lagabog ka, palabog pa, tapos ka. Tangin na malabo, na manalo, ay papano, mga plano, palpak. Kala ko, malakas to, angas mo, Kala ko, malakas to, angas mo, ilabas mo, di puro dak. Simula mo na lumakat panood at manood kayo kung paano ko to aaralin. Bubuhin kita bilang kakaiba nila lang para dahil di sa patay wawasakin. Sabi nila sa akin, malapay ka robumana talaga o talaga ngayon mo sa akin ipakita. Baka sabi-sabi na, para may masabi na, para totoo ay pinakamahina. Yuka, para dadadadade, ako si Ilong Iho. Dito, Damsa Smaglas, ako na nagsabulat at pabulat sa'yo sa ganitong estilo. Puro ka lang pa, galingan pa, bilisan, putang inangan yan. Paano mo nasabi na ikaw ang isa sa mga dilubyo ay isa ka lamang katatawanan? Kaya lumapit ka, makinig ka, kala mo ba ikit ka, sa lupit ka. Ito ang tinatawag na galing kung paano mo ibibig. Galing, no? Kaya lumapit ka, makinig ka, kala mo mahigit ka, sa lupit na. Ito ang tinatawag na galing kung paano mo ibibigay ang tunay na sa'yo pag gumigit na abra. Di ko para pasukin, ito ko lang kabuluhan, di mo ko kayo, basaki ko puro lang kaululan, di ko yun, di po sasapat sa kaladidal na karan. Ito ka abra, tantananan. Lagabag ka sa akin, bagabaga, binabagabaga na ba nasa lakas mo ka lasag dito ko na ilala paglinyahan, di mo sa tatagdadap na paro sa dito sa mga putang duwag. Maliit na nagmamalaki, hoy wala kong pake, kahit na gumante ka, pat mag-inarte, magbigti ka man dyan ng gasama, tae, mamatay ka na lang, hindi ka naman lalaki. Kaya kahit ay pilit mo isingit, mga linya mo basura makikita ko pa rin. Tagapin mo na lang talaga, di ka tunay na magaling, nakikiani ka na lang sa di mo na matinanip, tunay ka na lang mapuro dahil hindi ka matalam, ikaw yung tipo na kapoy na din na kailangan patayan. Bugabugabugabum, dididididi, kadadadaek, tagapin mo na lang kulang ka. Nagkakamali ka na pagkakapili sa kalaban sapagkat nalalaman ko higit na gulang na. Asong may tatlong ulo, dapat mo malaman, wala kang alam mo ano. Partida si Luni, si Henry sa'yo dahil ang totoo, etong idolo nyo ay bahagi na lang ng kakayanan ko. O, diba? Unang round pa lang, sound trip na. Round 1 ko pa lang, katumbas na ng buong Cerberus niya. Galing! Sobrang linis. Sobrang linis nun. 'Di ba? Yung linya ni Damsa kanina dito na tantananan, ano yun verse kasi yun ni line ni Abra sa Cerberus. 'Di ba? Ang dami nabanggit may mga nabanggit si Damsa dito na nakarelate ako yun, tantananan, linya ni Abra yun sa kanta niya sa Cerberus, tapos si Ron, Henley, Looney, yun, sila yung tatlong sila yung Cerberus sila yung kumanta ng Cerberus. Ganda nung kanta na yun, tol. Lagi kong pinapakinggan yun kahit ngayon, napakinggan ko yun, lupit nung kanta na yun, grabe. 'Di ba? Yung may mga verse si Looney doon na puta, lupit pati si Ron, lupit nung kanta na yon. Mas gusto ko yung kanta na yon kaysa sa bago nila yung Aral. Mas gusto ko yun Cerberus. Yun, going back. Hindi natin kayang i-dissect ng per line kasi alam nyo naman yung style ng dalawa, speed rap. So I think sasabay si Abra dito. Kailangan niyang tapatan yung ganung Damsa kasi kung hindi, puta, parang binigay ni Abra yung battle. So, effectivity tayo. Magiging basis natin, effectivity. Kasi, sa tingin nyo ba, mabe-breakdown mo yung ganong estilo, yung ganong Damsa? Yung per line, yung per line, yung mga punto, madadissect mo ba yun? Be-breakdown mo ba yun? Diba? So, sa tingin ko, hindi So, I think, pagtatapatin natin yung dalawang round and tignan natin kung sino mas powerful,
mas effective, mas malinis, mas okay, 'di ba? So round 1, Abra. Yo! Muling nagbabalik ang makatang Wangbu. Kaya Damsa, it's showtime! Back you! Round 7, day 2 na! Simulan na ng karera! Sandali ha! Day 2 na karera! Partida! Simula pa lang yan mga reba! Gusto nyo ng bars? Yoko nga! Gusto ko real talk, tangin na Damsa, ang baho mo palang loko ka. May BO ka na, mokong ka, dinoble mo pa, bobo ka. Abra versus Damsa, o di ba nakakaengganyo? Hindi ko alam kung tumaas ka ba ng estado o bumaba ako ng ranggo. Pero sikat na si Damsa, aba, hanep pa. Kanina lang may nagpakuha sa kanya, mga babae pa. Kala mo naman kasali siya, tangin na, tagahawak lang pala ng camera. Abra... Magbabaon sana ako ng mga maangas na linya, magagara na rima, matatala sa tira, paksat mga skima, kasulong na, naman ko Damsa lang yung kakalaban ko sa isip-isip ko putang ina kahit di na. Anigma, bakit ganito? Ang lakas ng loob ng hamon ng rapper na ito, porkit marami siyang oras sa kamay, parang snatcher ng relo. Okay. Tangin ng to, anong gagawin mo? Speed Bars. rap na naman, ano pa parang... Bars, no? Maraming oras sa kamay. Lupit Relo? nun. Lupit nun. Di na. Anigma, bakit ganito? Ang lakas ng loob ng hamon ng rapper na ito, porkit marami siyang oras sa kamay, parang snatcher ng relo. Tangin ng to, anong gagawin mo? Speed rap na naman, ano pa parang may epilepsy? Eh, kahit mga bata doon sa Delpan, kaya gawin yung pinaggagawa mo eh. Basta may rugby. Diba? Diba, Smag? Diba? Smaglas. Diba, Smag? Malupit yung bunga neto. Mala AK-47. Pero marami na ako narinig na ganyan. Alam mo kung ilan? Mga 187. Sabi na nga, we. Alam ko, maraming naiinis kasi ako na lang palaging nire-request. Ganyan talaga pagdating ang artifice. Pagdating sa Rap the Best, laging special guest paparadyo, GMA, TV5 o ABS. Samantalang ikaw, hindi man lang maimbitahan sa anniversary ng TBS. Kaya fuck you! Fuck you! Damsa, mamatay ka sana! Sa inggit! Pag ako nag-init, tutupito sa akin. Pag ako nag-init, tutupito sa akin parang bagong plancha na damit para mas madaling iligpit. Flow King, are you joking? Porkit matulin, pasabakdo, mag-deliver, double time. Hindi ba din yung flow ng mga beginner? Putak nang na i-compose mong mga filler. Eh yung utak mo nga, mas slow pa sa repeater. Mr. Damsa, Abreni ka, puta pete ka. Yung estilo mo pa, bebe na. Sobrang jeje pa. Kahit walang ibig sabihin, basta tunog na tatabutso ng tricycle, pwede na. Yeah. Ha? Lutang... Tangina mo! Yo! Lutang ka ba? Papatol ka sa bata, gurang ka na, buwang ka ba? Nagpipiling matalino kahit mukhang tanga? Kung nga pala, yung abra na, pula mata. Pagka-optic blast, nag-assault kira, sabay omni-slash para burado ka. Puro ka lang double time, triple time, pero panay bobo line, tsaka simple rhyme. Samantalang ako mala Russell Westbrook na nasa prime, kasi bawat laro siguradong triple, double time! Galing! Yun, mahirap pagtapatin ang ganong klaseng round 1. So, mali ako ng prediction doon kasi sabi ko kanina, 'di ba? For sure tatapat or tatapatan ni Abra yung ganong rat-rat ni Damsa. Pero hindi nag-ano siya dito. Nag-minor si Abra dito. Kumbaga buwelo. Para sa akin, no? Kasi si Damsa parang pagka-start pa lang humarurot na eh. Alam mo 'yon, yung sabi natin pag-stoplight, tayong mga tayong mga nagmomotor na lang. Ayan. Tayong mga nagmomotor. Pag stoplight, 'di ba yung mga motor nasa unahan? So kapag go, ang daming sumasagad niyan. Rumaratrat agad. So, yung mga ganon, parang si Damsa, umpisa pa lang rumatrat na. Si Abra, pagka go, ano muna, chill lang, chill. Kumbaga, hindi sumagad agad. Hindi dumulo agad. Ano lang, chill lang na
Pagka-go, andar. Tapos habang dumudulo, bumibilis. Ganun yung atake ni Abra. Slowly but surely. Yung kay Damsa naman, ang bilis. Pero safe pa rin naman. Wala namang naging negative na impact sa akin noon kung mabilis yung Damsa, yung Abra naman slow start. Wala sa akin kasi magkaiba sila naging estilo. So mali ako ng prediction dun sa round 1 kasi ina-expect ko na magtatapatan ni Abra yung speed drop eh. So mali ako doon. So nagkaroon ng gap sa pagitan ng dalawa. So speed drop yung isa naman technical, 'di ba? So nagkaroon ng conflict. So akala ko magiging battle of speed drop eh. Pero mali tayo doon. So parehas naging malakas yung dalawang MC sa estilo nila. Si Abra nag-focus sa technicality, sa mga bars, nakita nyo naman, sa jokes. Si Damsa, rat flow, solid pa rin. So hindi ko kayang magbigay ng boto sa ganong estilo kasi magkaiba sila ng atake. 'Di ba? So ayun, hindi ko pwedeng sabihin na kay Abra yun kasi technical siya sa round 1, 'di ba? Hindi ko pwedeng bigyan ng ganong hatol 'yon or sabihin natin ay kay Damsa yun kasi speed drop siya. Ang unfair ng ganong hatol. Kaya round 1, tabla yun, parehas sila naging malakas sa estilo na ginamit nila. 9 points sa round 1. Round 2. Nagtatang twist siya. Ilusyonado, no, gago. Nagtatang twist na ako, wala pang 1.7 nun, gago. Buong akala ni Abra, magpo-focus na lang ako sa speed rap kasi doon lang daw ako bagay. Puro lang naman daw ako rap skills, di raw ako marunong kumatay. Wala daw akong setup na maganda, wala daw akong punchline sa dulo. Pasensya na, di ko kasi trip yung dahan-dahan, gusto ko ratratan kaagad sa ulo. At anong Bruce Lee ng multi? Baka Looney nag-multi. Kasi malamang sa kanya galing yung round 1 mo, round 2 mo, pati round 3. Kaya itong laban na to, expected na this, na di lang to Damsa versus Abra, kundi Damsa versus Artifice. Pero wala akong pake. Sanay akong lumaban ng nahihirapan na sobra. Manalo man ako o matalo, maipagmamalaki ko naman yung sarili kong obra o ano. Kaya tigilan mo na pagpapanggap, tangina mo. Nung sinabi ni Apex yung linya tungkol sa imahe ni An Mateo, bumanda sa'yo. Kasi imahe mo lang din naman na nagdadala sa'yo, pansin mo? Halos lahat ng mga fans mo, puro biktima na ng rap, be. Puro biktima na ng rap, be. Yung isa dyan, nung tinanong ko, idol mo ba si Abra bilang rapper? Sagot niya sa akin, hindi. Ang sarap eh. Kaya sana sa susunod na henerasyon ng Liga, Anigma, pag nagpa-tryout ka, yung tipong parang pinitensya. Para mawala na yung mga kagaya nito sa eksena na di naman dapat magkalisensya. Kung ganito ng ganito ang lalabas sa hinaharap, baka maubusan na ako ng pasensya. Tignan mo si Carlos Agassi, di na lang nag-rap kasi aminado siyang gwapo lang, kaya humingi na lang ng dispensa. Pasulat pa more. Kaya Abra, tangina ka, patay ka sa akin sigurado. Mga bara mo ay katakataka na pagdanalo. Puro ka lang ewe letra mo dispalinghado, dadaanin niya sa multi para magmukhang panalo, talong-talo ka na tol. Kaya laklak na ng gayuma, well good luck na lang sa'yo, kung luck mo pa ay makukuha. Iba ang patapon sa nagrarap lang ng basura, pag ako ang nagtapon tiyak marami yung kukuha. Halimbawa na lang sa mga flow na ganito, para to sa akin makakatapat kung hindi pa sapat ang mga liriko. Dito was dito, kada ginagamit ko stilo, ano mo yung agos para sa akin, ako manda ka na may-miss ko. Ito ang panahon na muling pag-ahon sa eksena. Baradong tinig, pilipit mong titik, itchapuera, tsaka tek, mga titik mo, pilit, tangirit, pagsingit mo, silip kita. Ano bang parte may butasan, mabanda? Sampal sa'yo na magabila na makatapat ako, hindi pa handa. Dahil sa unang kung usapin utak at gulang, pinatay na kita sa aking unang mga bersong di nagkukulang. Musta malakas ng mga pasabog. Sure hits ka na ba talaga, gunggong, asong ulol, hindi ka lobo, kaya sa bubong ka na tutungtong. At kung usapang tongue twist lang, mapadouble man o mapatriple time para kasumugod sa bakbaka sa bakura ng kalaban ng hindi mo nalalaman may nakatago landmine baka durako puro pasabog para barako magwala ganito wakataga ko pag sinali sa tula dila to basta-basta nagagawa na biyasa kung biyasa ka lang hindi mo to basta magagawa kasi kung puro natalim sa tuwing paparating mga linya babading aning may tililing kala mo galing-galing tuwing umiiskim wala tama at piting bitaw mo na duling wag na pilit ihambing sarili mo sa aking mga paraan naging tulay kung maging king pinatay ka nakaklas baklas ka nakitsing mga banat mo ang baho bahing kaya aching at last
At last, sa pagladlad mo, matatauhan ka na. Dahil daig mo pa nagangbang habang chinuchupa mo si Aklas, pupuwitang kita. Ano? Ano? Tuwad mo, tutuwad na yan. Ano? Putang ina mo, ano? Ano? Putang ina mo. Okay. Okay. Hati. Hati yung round 2 ni Damsa. So, paanong hati? First half, kung ano yung style ni Abra sa round 1, ganun naman yung naging style ni Damsa. Ang pinagkaiba lang, sa second half may rat-rat si Damsa. Yung kay Abra kasi, technicalities lang sa round 1, buong round 1. Jokes, diba? So, ganun. Wala tayo narinig na flow kay Abra sa round 1. Pagdating sa round 2, akala ko more on technicalities na yung Damsa. Kasi nakita niyo na yung first half niya, 'di ba? More on technicals. Tapos, ayun, unti-unti siyang bumebelo doon, rumarat-rat hanggang sa nag-flow ulit. So, ganun. Ganun naman yung naging estilo ni Damsa. And sa tingin ko, sa sa perspective ko, I think mas malakas pa rin yung round 1 ni Damsa compared dito. Kasi ang ganda ng round 1 rat-rat agad 'yon. Pagdating sa round 2, may konting slowdown tapos biglang rat-rat. So, hati. Ginawa niyang hati 'yon. Flow, technicals, tsaka mga jokes. Yun yung content ng sulat ni Damsa sa round 2. Okay, so pakinggan natin yung round 2 ni Abra. Okay. Hindi ko naman kailangan sabihin kasi halatang halata. Tinira niya ako. Sino ngayon yung bakla? Okay, round 2 na. Lupit ng bars mo Hayop At least ako na mamakyo lang, ikaw pakyo ka. Napapakyo ako di dahil yun ang nais na ituro, kundi dahil idol ko si Pangulong Duterte at sina Tulfo at hindi si Vice Ganda na puro kabaklaan yung binabauso. Kung makapagdiin ang pagkakamali, akala mo perpekto. Kung paramihan lang din na masasamang sinabi, ako pa rin lalabas na mas mabuting ehemplo. Ano ba ang problema mo, pre? Sabi ko lang naman sa TV, pakyo hindi naman po kayo ng ina mo ang ng puta ang hayop ke. Tas sinasar pa niya akong Becky daw. Di wow. Ikaw, yung misis mo mukhang bakla pag naka-wedding gown, break it down. Alam kong mabait kang tao, pero makinig ka, gago. Alam mo, bagay nga kayo ng asawa mo. Parehas malaki yung braso. Sobrang pangit ni Katy Abrenica, kaya ko i-diss ng 3 rounds. Kahit pagsuotin mo pa ng pink blouse, ganun pa rin. Gandang beer house. Yung misis mong tuso, nung Halloween, bihis harlikin, bakat pa yung suso. Alam mo, mas bagay sa kanya, mannequin, para wala na lang ulo. Pero may itsura din naman si Katy. Sa mga selfie, mala Gwen Garcia, pero in person, hayop, mukhang Lady Guard sa LRT. Ano, galit ka na ba? Gusto mo, isa ba? Yung asawa mo parang katarata, sakit sa mata, sagat sa kapangitan. Pero ang swerte mo, kaibigan, kasi yung napangasawa mo, ibang klase katangian. Pangtilian yung ngitian, hanip sa datingan, sobrang hanip sa datingan, lahat nag-aalisan. Yari sa akin tong si Damsa ang gaya-gaya na may asawang mas malaki pa yung mane sa nagaraya. Yung si Katy mo, ewan ko kung kanyang naaalala, pero nahawakan ko na yung kuwan niya parang manager ni Mark Abaya. Kaya anong silbi ng pagiging fighter mo, tol, kung yung misis mo nga mismo hindi mo maipagtanggol sa mga tulad ni Enigma na parokyano ng Espacol. Real talk! Kung usapan tugmaan lang, dali ka na. Sa poster ng mga rap contest, andun ka palagi sa at iba pa. Kaya ngayon ikaw naman ang tuturuan ko kung paano mag-rap, tang ina ka! Tatatatang ina mo, Damsa. Patay. Wala bago, kahit kapiraso. Sa dinamin-dami na may kaya niyang ginagawa mo, gago din na maaring tawagin talentado. Magaling ka nga na tao, magaling magkabisado, kaso nga lang kulang ka pa sa rekado. Pero sana manalo ka para magmukatakan na naman po yung mga kupon na hurado. Panay, apoy, panay bag. Putang ina mo, pangit mo. O tangina mo, mas tangina mo. Panay gatong lang sa apoy ng tagapagmana ng sulo ng rap. Kahit dalhin ka ng daloy mo dito sa dampugot niyang ulo mo kay Sultan Kudarat. Kaya dapa, nga, tignan mo ako sa mata, tas gayahin mo si Mrs. Abrenica. Subo ng burat! Time! Gago. Okay. Parehas sila ng atake sa round 2. Pero may nakita na akong I think slight edge kay Abra yon. So bakit? Parehas sila round 1 technicalities,
tapos biglang nag-flow, 'di ba, si Damsa. Ganon din yung naging approach or atake ni Abra nun. Technical lang, casual na delivery lang, pero pagdating sa bandang huli, nag-flow. And para sa akin, props dun sa flow ni Damsa. Okay yun, sabi ko nga ibang-iba yung flow ni Damsa, pero nakita ko lang na mas malinaw yung mga punto ni Abra dito sa round 2. Tsaka bago kasi siya dumating dun sa pinaka-flow, feeling ko lumalamang na si Damsa sa mga bago dumating si Abra dun sa flow niya, feeling ko lumalamang na si Abra sa sa mga punto dun pa lang sa technicalities. So I think lumamang ng konti lang, konting lang si Abra dito. So bibigyan ko to ng 8-7 in favor. All 9. Mahirap Bumaba kasi ng konti si Damsa. 'Di ba nga sabi ko nga sa inyo, first round versus round 2 ni Damsa, feeling ko mas okay yung... Okay, sige. It's a 9-8 in favor of Abra sa round 2. Round 1, para sa akin, sobrang linaw yon na tabla. Magkaiba ng estilo. So, A-game sila parehas doon. 9 points yung tabla. Pagdating sa round 2, slow start si Damsa. At kung titignan natin yung mga punto, hindi rin ganun karami. Siguro ang pinaka nag-angat sa round 2 ni Damsa is yung flow niya. Pagdating naman sa round 2 ni Abra, ganun din, same approach, same start katulad ng round 1, technicals, pero ang pinagkaiba pagdating sa dulo, pagdating ng second half, may rat-rat si Abra doon. At para sa akin, kung i-compare natin yung flow ni Damsa sa round 2 at yung flow ni Abra sa round 2, I think mas malaman yung flow ni Abra doon. So, I think ayun yung sagot doon. Round 2 Abra sa score na 9-8. So, that's 17-18 lamang ng piso si Abra dito. Laban kay Damsa. So, ito na, round 3. Kung may premyo to, sa'yo na lahat ng premyo. Sa dami ng laway mo, tangina mo yung pisngi ko, ginawa niyong venue. Ganyan siya. Mga insulto ng babae. Bakla nga kapag type niya yung kasamang lalaki. Tsaka yung asawa ko, tangina kahit saan sinasamahan ako niyan. Kahit natutulog ako, pinupunasan ako niyan, ikaw. Kahit tulog ka, sumusubo ka pa. Tangina mo, next time pag naligaw ka sa gubat, manununo ka na. Ha? O ano? Tangina, mga anggulo mo, parehong-pareho nung kahapon. Ganyan talaga, pag walang kwenta, iisipin ka agad, madali lang yung hinamon. Buong akala ni Abra kasi, ang dali-dali ko lang kalaban. Akala niya kasi, ako pa rin yung rapper na vendor ng gulaman. Mali, tol. Walang-wala kang nalalaman. Tanungin mo sa bayan namin kung ilang beses na ako nag-champion sa landayan. At ang inaabra, totoo pala yung kwento na bakla ka, walang yan. Nakakaya ka, totoo pala yung kwento na bakla ka. Para kasi ding na natapilok, tapos nalunok pa to ni Narda, pero ding di ka naging si Darna kasi Abra, ikaw si Aura. Pak, ganon. Kaya wag mo kami pinaglololokong tigasin ka, iho. Sa sobrang bakla mo, takot ka magprito. Real talk yung info nang galing sa schizo. Di ka todo bigay sa battle kapag walang lipstick yung lips mo. Ang lupit, no? Tapos gusto niya pa nga muna na suntukan si Shay. Pero nung si Shay umoo, si Abra na pa bakla ang puta. Akala ko ba walang ganyan saan ka na mga siyang ku? Obvious na sa'yo galing yung linya ni Apex, no? Yung Ching Chansu. Kaya Abra, maligayang pagpasok, palabas sa katapusan. Kamali ang matangay ka nakakaiba tunog na hinatid ka lang patungo sa kawakasan. Kahit di ko lakasan, alam mo na kung paano kuha sa akin na laro sa paraan na magaan. At isapilitan ng mga sinasabi ko para magdahilan nung ano ba palagi mo tatandaan. Bugo, magdyan ka na lang. Huwag mo na ipagpilitan pa makasabay. Dalawa sa matutuloy na gawa ko na iwanan na subukan nila sa akin. Magpumilit pamatay, wala pis, sabis, kahit a please, padis, direct di, da please, kaya dik ka. Alis, padis, hindi na matiris, bilis, bawat bigtaw, lihis, lintik ka. Puro takatakatang, para tanga lang, totoong ito ay makatang, talagang ibang, bakit pinipili po babang, palalimin ang mga kataga mo matabang, sige lang. Pero sige, balik tayo sa formal na pamamaraan ng pakikipagduelo.
Pero asahan mo nang masibako bumuelo para kang nakipagtratrata ng ribat kay Smaglas at Delo. At speaking of Delo, di ba may issue ka sa kanya o bakit di mo siya labanan? Yan ang hirap sa'yo, nasa itaas ka na, nagagawa mo pa manghila pababa ng pangalan. Masyado ka pang demanding makapili ng kalaban, akala mo talaga main star na bago pa dito magkalaban. Bago kami magkautang na loob sa'yo, dapat ikaw muna dahil dito ka lang nagkapangalan. At kung bakit ko pinagalan, para ipaunawa sa lahat. Nakaya ko naman talaga nakakapanibago lang sapagkat noong mga panahon namin mas angatang tinatawag na on the spot. Kung ngayon basura na ang mag-freestyle, noon basura ang magsulat. No. Kaya sa mga nagkukomento sa internet, kinikilabutan na ba kayo? Nakakagulat bang tanggapin na kami yung tunay na idolo nitong mga peke yung idolo? Ngayon sa rap, tanggap agad basta meron ng titulo. Noon sa rap, di ka tanggap kapag dibdib mo'y di buo. Kaya kung lalaitin mo lang ako bilang talunan, mahiya ka sa sarili mo. Dahil para ka landing nananalamin habang tinitira mo sarili mo. Standing mo, parang height mo, 2'7". Mas magaling pa sa'yo mag-rap yung mga batang edad 8 hanggang 11. Nung guesting mo sa Jessica Soho, pinaglaruan ka lang ng mga batang barker sa 7-Eleven ako. Pag ako nag-rap, malabaril ng Al-Qaeda, AK-47, isang tira, dalawa kayang mapabagsak, 9-11. Kaya ako mang magsisilbing diktador ngayong ahon. Sino mga tagapasunod mong di maniwala, tiyak ko nalulubog, gaano man karami. Lumalaban ka ng di nahihirapan, kaya maling sa karangalan, ikaw ang umaani. Ako, 10 beses nang nasugatan, pero ni minsan di ko hinangadang sa sining maging bayani. Kaya ngayong gabi, papatayin na kita at pagkatapos ililibing kita sa libingan ng mga Barbie. Dab sa bars, bitch! Pero sa totoo lang, di ko kailangan ng bars, ng jokes at ng kung ano-ano. Dahil masaya akong pinaghirapan ko at pinagyaman tong stilong tangan ko. Sa pag-angat mo, nasa ilalim lang ang pangalan ko, pero hindi mo na mababago na yung dating damsang nasa ilalim lang nagawang pumantay sa pangalan mo. Ganda nun. Alam na, patay na to. Sabayan niyo ako. Bum-bum-bum-bum! Nasaan na lakas sa palabas mo, malaalas, pakilabas, bum-bum-bum-bum! Ngayon ka sa akin magangas para makita mo karera mo dito magwawakas, bum-bum-bum-bum! Madali lang ikaw kaya huwag ka mag-alala, hindi kita pahihirap at ang na madalas si kapatid na kamala sa pinasakita na triple na di mo na mamalay, bum-bum-bum-bum! Back you, putang ino! Yo! Isa lang yung isa lang yung napansin ko dito. Maraming mga maraming punto si Damsa dito na para sa akin kumonekta kay Abra. Pero counterpart nun, yung flow, yung pagiging technical, hindi na ganun ka-epektibo. So, may lumubog, may lumitaw. So, yung lumitaw, yung mga punto. Malinaw yung mga punto ni Abra, ni Damsa doon. At direkta yun kay Abra. Tapos yung mga lumubog naman, although sa round 2 sobra round 2 and 3 magkaiba ng story. Sabi ko sa round 2, ang pinaka nagdala doon is yung flow. Yun yung pinaka nagangat sa performance sa round 2 ni Damsa is yung flow. Pagdating sa round 3, hindi flow yung nagdala sa round 3. Punto. Yun naman yung nagdala sa round 3 niya. So, magkaiba ng story. Diba? Andun, pero same ng written, same ng approach, technicals, jokes, tapos yung flow. Ang nag-stand out lang sa round 2, yung flow. Ang nag-stand out naman sa round 3, punto. Ganon. Ganon lang. Ganon lang kasimple. Same lang halos. Okay? Round 3, Abra. Lupit ng bars mo Hayop Putang ina. Walang kwenta. Yo! Damsa, parang Einstein sa post office lang Genius at work. Kaso bad trip kasi sinapit mo pa ako parang Jesus sa earth. Eto real talk. Ewan ko na lang kung di ka ma-hurt. Pero sobrang pangit mo, pogi ka lang sa mga picture pag blurred. Wala akong pake. Kahit mapinsala mo pa tong pisiko, gamit ka maumo. Kahit puro pasapa tong mukha ko, gago, mas guwapo pa rin ako sa'yo. Buksingero daw si Tarantado. Buksingero daw si Tarantado. Eh kung sikuhin ko yung mukha mo, nakipag-away lang dati sa inuman, buksingero na, sipahin ko kaya to. Alam mo, oo na. Pag nagsuntukan tayo, lamang ka. Pero alam mo ba, Damsa, pag binaril kita, patay ka.
Alam mo, Saddam, ang dami mong alam. Ang masasabi ko lang, pare, ayos lang. Pasalamat ka na lang. Kasi kung walang Abra na nakadikit sa pangalang Damsa, walang may pakialam. Yang dodobol, tatatatay mo pag nakaslow mo, parang tanga lang. Tandaan mo, Dam, pagdating sa pagiging The Flash, Lord to boy, donaire ka lang. Okay. Pangarap lang naman ni Damsa maging magiting na kampyon. Siguro pag may laban si Pacman sa telebisyon, feeling mo ikaw yon. Pero batikan talaga si pare ko, panahon pa ng Tunggalo. Lahat dehado. Pagdating sa boxing at rapping, marami na daw siyang tinalo. Teka, boxing? Rapping? Oh, sakto! Magpapasko na bro, magbalot ka na ng regalo! Putang ina mo, Damsa! Okay. Huwag mo nga kaming ginagago. Puro ka left jab, right jab, straight jab, wala ka namang trabaho. Ako, mula underground hanggang mainstream, oo, todo grind. Bruce Lee ng multi, tas ang itatapat nyo, onyok ng double time. Imbis na nakakaantig, nakakaantok. Boksingerong rapper daw si Bugok, pero bulok kasi bukod sa kulang na nga sa reach, hindi pa lumalanding yung mga hook. Malamang labang pag ginaperkat mo ko. Yo, malamang labang pag ginaperkat mo ko. Dugutong uso ko. Pero pag ako, umaperkat sa'yo, putang ina mo, putol yung ulo mo. Ako si Abra, underground pa rin kahit mainstream, parang Yakuza. Anong sinabi ng heavy machine gun kung katapat mo, bazooka? Sa pulka, tutumba tong chopper na to, pasupa. Pag ako nagpakasupa, multi-grenade lancer sa'yo, sa dam, sa bugya. Game! Tara, laro na, kahit banuka. Ano, Garuda, Street Fighter pa muna. Tong si Damsa, Anduga, feeling Balrog, ang puta. Mga banat naman basura, parang Hadouken ni Sakura. Dumidikit ka na naman kay Akuma para makakuha ng multi-million hits. Hashtag Gayuma! Ilog ka lang na lumalagaslas, malakas masyado makatangay. Samantalang ako karagatan, hindi tayo magkapantay. Pag sinalubong mo ang daluyong ko, para ka na rin nagpakamatay. Kasi kahit marami ka pang reserva na hangin sa akin, aahon ka lang na bangkay. Patay! 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 Yo, round 7, Damsa vs. Hirap mag-decide sa round 3. Hirap. Ano lang. Sino pa panalo dito? Hindi ko alam kung sino panalo dito eh. I'll go with Abra sa battle na to. Buong battle na to. Rounds 2 and 3 para sa akin nakuha ni Abra yun. Yun lang. Kaya kung ano yun, alam ko nasabi ko na to sa kagabing upload, 'di ba? Sabi ko, hindi ako nagbibigay ng vote sa isang MC kapag hindi ko ma-justify sa inyo 'yun. So, I think kaya ko naman i-justify sa inyo tong rounds 2 and 3 kaya ako binigay kay Abra. So, una, round 1, tabla talaga 'yun para sa akin. Pareha silang A-game sa estilo na dala nila. Si Damsa, sabi ko nga sa inyo, rumatrat kagad pagka umpisa pa lang rumatrat kagad. Kay Abra naman mali ako ng prediction doon. Akala ko sasabay si Abra sa flow. Pero anong nangyari, casual na delivery lang, technical. Tapos, yun, pataas ng pataas. Kaya para sa akin, ang hirap pang banggain nung ganong estilo. Kaya tinabla ko yun. Pareha silang malakas sa estilo na dala nila. Pagdating sa round 2, hati yung round 2 ni Damsa. Technicals, jokes, tapos flow. And para sa akin, ang nangibabaw doon or ang nagsalba sa round 2 ni Damsa is yung flow. Kasi from round 1, puro flow yung ginawa niya eh. So, ako, sa perspective ko, nabitin ako doon. Kasi, pag, ang start ni Damsa sa round 2 niya, mabagal, technical. So, para sabi ko, asan na yung continuation ng round 1? Yun yung hinanap ko. Tapos, nakita ko yun sa second half ng round 1 as round 2 ni Damsa. Kaya para sa akin, yung flow yung nag-angat dun sa round 2 niya. Pagdating sa round 2 naman ni Abra, same sila ng approach. Technicalities, jokes, may bars lang dito si Abra. Tapos flow. And bakit ko binigay kay Abra yung round 2? Simple lang. Para sa akin, mas malinaw yung mga punto niya dito. Yung mga punto ni Abra doon, para sa akin, built for Damsa. Tapos, yun, mga bars niya, yung mga punchline niya doon, kumokonekta rin. Pero sobrang konting-konti lang. Nagustuhan ko lang kung paano dinideliver ni Damsa yung ganong
linya, ganong flow sa isang Damsa na kilala as a flow king. So kasi kung paano niya dinideliver yun, sobrang effective kay Damse. So, para sa akin, Abra yung round 2. Round 3, same written, same approach. Same written, same content. Iba lang kung paano iba lang kung paano naging ano yun. Iba yung naging approach nun. Kasi round 3 ni Damsa, ganun pa rin, technicals, jokes, and flow. Ang nadagdag lang sa round 3 ni Damsa is mga punto. And kung yung round 2 binuhay ng flow niya, sa round 3, although nag-flow siya dito, hindi na yun yung nag-angat or hindi na yun yung nagbigay ng buhay sa round 3 eh. Ang nagbigay ng buhay sa round 3 ni Damsa is yung mga punto. Ang daming punto doon ni Damsa na para sa akin naman is built for Abra only. Kaya para sa akin ang lakas din nun, solid din yun. Pero kung bibilangin mo yon, hindi siya ganun karami. 'Di ba? Mabigat pero hindi siya ganun karami. Round 3 ni Abra, eto na. Ganun pa rin. Technicals, jokes, bars, tapos flow. And malaman yung mga punto ni Abra dito. Kaya para sa akin, Abra pa rin yun. So yun, round 1, malinaw na tabla yun. Rounds 2 and 3, hindi siya ganun kalinaw. Either way pa rin. Pero nakita ko lang na mas lumamang si Abra ng siguro mga 1 point, 2 points. Ganun lang. Gusto ko lang ma-visualize nyo. Gusto ko lang ma-imagine nyo kung gaano kadikit yung sinasabi kong dikit na round. So, round 1, malinaw yon, tabla. Pagdating sa rounds 2 and 3, Abra ang boto ko. Pero yung puntos nun, yung dikit nun, para ma-imagine nyo, siguro ano lang yon, up by 2 points lang si Abra compare sa performance ni Damsa. Ganun lang kadikit. 1 point or 2 points lang talaga yung ahead. Yung yung lamang ni Abra. Sobrang dikit nun. Okay? So final score, that's 27 points for Abra. 999 yun. Then kay Damsa naman is 25. So 27 to 25. Round 1 tie, 2 and 3 Abra. Hindi ko alam kung sino panalo dito, pero I think may hirapan yung judges dito. Dikit, feeling ko dikit. Abra, mag-iayos pambes para sa kanila pareho. Para sa sarili nyo. Grabe yung laban na yun. Boto na orado. 3-2. Para ay Damsa. Diba? So, dikit. Deserve naman ng ganong score. Kasi ang hirap talaga eh. Either way yung battle. And para sa akin, ang gandang scoring nun, 'di ba? Pwedeng Abra talaga 'yon. Kasi tingnan niyo nga may dalawang judges na bumoto kay Abra. So para sa akin, panalo pa rin si Abra doon. Sa Kalakaisan. Tsaka kay Abra, sobrang salamat. Sobrang laking break nito para sa akin. Yun, supportahan natin lagi si Abra. Tsaka kay Damsa, supportahan natin. Abangan niyo yung album ni Damsa, malapit na lumabas. Yung album namin, para to sa buong kultura, para sa hip-hop, sa flip-top. Lahat na nagdududa sa amin, fuck you kayong lahat! Isang fuck you naman dyan! Gago. Binoto ko si Damsa kasi binoto ni Abra si Batas kagabi. Tapos di naman siya nakinig. Binoto ko si Damsa. Gago. Binoto ko si Abra. Actually, mahirap siyang i-judge kasi syempre flow tapos versus technicals, variety. Yes. Pero nag-lean towards ako sa variety, may more punches. Pero solid din naman yung ginawa ni Damsa. Round 1, binigay ko sa kanya. Round 2, dikit siya. Pero slightly binigay ko kay Abra. Round 3,
Woo! Parehas kami ni Apok na rounds 2 entry Abra. Nice. Ano ba? Sino ba? Binoto ko si Damsa kasi all 3 rounds, nasa rules naman na bawal man-distract, wag kang mga hawak. All 3 rounds ginawa ni Abra na man-distract, manghawak. Para sa akin, may burst ka na eh, maganda na yung papakita mo, manahimik ka na lang. So sayang yung lakas nung sulat ni Abra, nababawasan kasi kakadistract niya eh. Si Damsa naman may respeto, ayun. Kaso nakikitang naaasar na rin, pero lamang siya sa akin sa rap skills, yung punto niya sa round 3. Sayang kung siguro hindi nang-distract si Abra, kanya yung laban niya. Yo, binoto ko nga pala si Abra, isa ako sa bumoto sa kanya. Round 1, binigay ko talaga yung kay Utol Damsa. No doubt, A-game pa rin ni Utol Damsa yun. Pa rin yung pinaka-inaasahan natin. Punong-puno pa rin ng flow. Pero mas nakakagulat din yung ginawa ni Abra. Malayo sa dati niyang performance. Para konting-konti lang din kasi magkaiba rin sila ng timbangan eh. Kaya hindi mo rin pwedeng sabihin kung sila talaga yung mas magaling doon. Pero sa battle na to, para sa akin mas na-kompleto Ricardo ni Abra yun. Pero yun, para sa kanila. Sanas! Smaglas versus Abra next time. Yeah. You know. And binoto ko si Damsa, pero kahit sino pwedeng manalo sa laban na to. Pero pinuntosan ko si Damsa sa dami ng parang pasok na linya para sa akin. Then dumagdag pa yung rap skills niya. Tapos si Abra meron din namang mga malalakas na punch pero parang hinihila pababa nung ibang hindi pumapasok na suntok eh. Pero dikit lang talaga ang binoto ko, Damsa. Okay. Ang kulit eh, no? Si Smaglas binoto si Abra. Kasi alam naman natin magtropa yun. Tapos si Flick G naman binoto si Damsa. Alam natin tropa yun. Pero regardless, ano naman nila yan, opinion naman nila yan. Ayun, sobrang dikit ng battle and happy ako dun sa naging tapatan ng dalawang to. Ratratan kung ratratan. Pero ayun, si Damsa ang nanaig pero sobrang para sa sobrang dikit ng battle. Yun lang. So shoutout kay Joff Ignacio. Thank you sa chance na ma-review ko tong battle na to. And sana supportahan mo rin yung clothing brand ko, Shopee, link nasa description. So kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.